Mga distrito sa Quezon City na halos hindi naman binabaha, sila pang nakakuha ng pinakamalaking flood control budget. At sino ang bida rito? Walang iba kundi ang anak ni Senator Raffy Tulfo, si Congressman Ralph Tulfo ng District 2, na may mahigit 1 bilyong budget. Flood control daw. Pero teka, hindi ba't hindi naman sila lubog sa baha? Interesting, di ba? Masasabi ninyo? Anak ni Senator Raffy Tulfo, sentro ngayon ng batikos dahil nasa kanyang lavish lifestyle. Ito ang buong istorya. So kinausap ko si Ralph tungkol dun sa insidente at wala nang paligoy-ligoy pa at inadmit niya. At katakot-takot na nagsorry siya sa akin at sabi ko wag mo na ulitin. And sabi ko sa kanya, kailangan mag-apologize ka sa taong bayan. At pagkakalam ko, yung ticket ay nabayaran na at yung driver at nag-seminar. So, the good thing about it is, hindi siya nagsinungaling. Agad-agad inadmit siya at nag-apologize, nagpakumbaba. Ng alak? Aha. Ano po ito ang karampatang serbisyo? Hinirma pa ito para bayaran ng bill sa bar na mahigit $42,000 o katumbas ng mahigit 2 milyong piso. Sabi sa post, kuha ito sa Las Vegas sa Amerika. Walang winaldas na pondo ng bayan. Yan ang depensa ni Congressman Ralph Tulfo na gumastos ng halos 2.5 million pesos sa mala party in the USA. Congressman Ralph, makinig ka. I care about you and I'm concerned about your tomorrow. Malayo pang mararating mo, iho. Nakadalawa na itong pamangking ko na to. Sumunod ka sa prinsipyo at paninindigan at sa tamang landas ng uncle mo, si Bitag. Huwag kang gumaya sa mga trapo! Sa kasagsagan ng init ng flood control issue, nasunog ang opisina ng DPWH sa Quezon City. Kasing bilis ng pagresponde ng mga bombero ang reaksyon ng mga netizen na tila sunog ebidensya daw ang nangyari. Sumiklab ang sunog sa loob ng compound ng Department of Public Works and Highways sa EDSA Kamuning sa Quezon City. Nangyari yan pasado alas 12:30 kaninang tanghali. Nasira itong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration report po. Yung po naapektuhang floor ay office spaces ng personnel. Meron din po kami laboratory sa baba, pero hindi naman po naapektuhan. May iba na hindi tiyak kung saan ang project site kung pagbabasehan ang project title. Kaya mahirap tukuyin kung talagang nagawa o natapos ang proyekto. Meron na ring mga proyekto na parehong-pareho ang approved budget for the contract o ABC o parehong-pareho ang contract cost kahit iba-iba ang lokasyon. Tila bang may template lamang na ginamit. May mga projects din na dineklara ng completed pero nung binisita namin ang site, nakita namin na ongoing pa ang pagpapagawa. As we move forward with this information, we intend to work with the UP Resilience Institute to further evaluate projects that communities have deemed ineffective or identified to have worsened flooding. Hangad namin na mapanagot ang mga taong responsable sa mga anomalya kaugnay ng flood control project sa ating lungsod. Thus, we will cooperate in every possible way with the investigating agencies assigned by the President. Ilang dyan ang flood mitigation structure rehab sa San Juan River na umaabot sa 66 phases. Higit 145 million pesos ang pondo ng proyekto. Ang kontraktor, YPR General Contractor and Construction Supply. May kaparehong proyekto rin sa San Juan River na umaabot naman sa 63 phases at may 47.2
2 million pesos na pondo. Ayon sa QC Engineering Office, St. Timothy Construction Corporation, ang kontraktor nito na isa sa top 15 na kontratista sa listahan na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang mas nakakagulat pa ayon kay Belmonte, hindi mahanap kung saan banda sa San Juan River ang proyekto. Kabilang ang proyektong yan sa 23 projects na mali ang lokasyon o hindi makita sa mapa ayon sa LGU. 41 na flood control projects naman ang pare-pareho ang contract amount o di kaya identical ang approved budget na umaabot sa 94 million pesos at hindi bababa sa 14 million pesos ang halaga. 5 proyekto sa QC ang idineklarang completed pero hindi pa tapos sa actual site. Mula 2021 hanggang 2025, mayroong 254 flood control projects sa lungsod na umaabot sa 14 billion pesos ang halaga. Sa bilang na yan, 16 na proyekto lang ang may Certificate of Coordination sa LGU, pero 2 lang sa mga flood control project ang naaprubahan ng lungsod. 141 sa mga proyekto makikita sa Sumbong sa Pangulo website, pero sabi ni Belmonte, may dagdag na 113 projects pa silang nadiskubre. 7 sa mga kontratista na nasa top 15 contractors ni PBBM ang may proyekto sa QC. I believe those are ghost projects. Hello ko na! Sa drainage project sa Barangay Tatalon na abot po sa halagang 48 million pesos, lumabas na pininturahan lang ang bangketa. Magkano kaya yung pinturang yan? Parang minasilya lang. Maging ang drainage project sa Barangay South Triangle abot po sa 70 million pesos, pero pininturahan lang din. Sus ko, 70 million pesos na halaga ng pintura. Napagalaman din na 7.7 billion pesos po sa mga proyekto ay mga insertions at wala po sa National Expenditure Program o NEP noong 2024 at 2025. Ang binigay sa amin ay scope of work lamang o yung general information lang. Hindi isinumite at hanggang ngayon, hindi pa rin isinusumite sa amin ang tinatawag na Program of Works na mas detalyadong impormasyon ang nilalaman. Sino kaya mga congressman dyan sa mga lugar na yan? Ano ha? Malaman sana natin. Alam niyo ba mga boss, yung pagsasalita lang ni Mayor Joy Belmonte na ilantad yung mga kongresista na malulula ka, isinuka niya, way to go. Saludo ako sa iyo, Mayor Joy. Anong distrito po yung walang Bakit? project? So yung walang ghost Sinuka niya. ay District 5. No, pero Ano yun? sa District 1, 6 na distrito. Lahat may kanya-kanyang multo. Napansin ko, pinangalanan lahat. Merong isang congressman na wala sa listahan. Pero distrito lang. Gets nyo kung sino? Pinangalanan si Atayde. Pinangalanan si Rillo. Pinangalanan si Pumaren. Pinangalanan si Vargas. Pinangalanan si Copilar. Meron atang hindi nakasama. Pero District 2. Research nyo nga, sino bang District 2? Maayos ka. Maayos ka. Maayos ka. Alam ko, gagalit ng tatay mo at mga ibang uncle mo sa akin. Hindi kita sasantuhin. Maayos ka. Maayos ka. Marami nagsasabi sa akin, bakit mo naman kasi sasabihin sa ere yan? Hindi naman kami nag-uusap eh. Paano ko tatawagin? Pupunta ba sa akin yan? Ito na lang tanging paraan. Dito ko siya kakausapin. Umayos ka. At para doon sa mga mga kapilido ko, umayos din kayo. Kasi dapat kayo ang may responsibilidad. Ayusin yan. Ituwid yan. Ayoko naman madawit sa bagay na mga hindi ko kakagawan. Ano po masasabi ninyo? To the future and the world around them. Voices of the people that go remain. Why don't politicians listen? Driving me insane. It's like they're just tuning out their brain. Nais ko lang pong magpasalamat, syempre, unang-una sa lahat, kay Papa, kay Mama, at kay Anchi, syempre sa aking mga kaibigan, mga pang-worker, at syempre, sa aking mga kadistrito doon. Maraming salamat po talaga sa pagbati sa akin ngayong
28th birthday ko. Mabuhay po kayong lahat. And God bless. Maraming salamat. Ano po masasabi ninyo